Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ng intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si BP Sara dahil alam na nila sa mulat mula na wala silang numero, no, na 16 para matanggal si BP Sara. So ako, bagamat kunwari ang pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil siguradong sigurado ako wala silang 16 sa ngayon. Opo, Spokes, good evening. Si MJ po ito. Sir, marami kasi ang mga lumalabas ngayon ng mga diskusyon na maaari rong babaan ang threshold no, nung bilang ng mga senador para po i-convict ang isa pong impeachable officer. Anong tingin mo dun, sir? 2/3, 16, maaari dong 14 o 12. Depende raw po sa bilang ng mga senador that can actually vote and perform their mandate as a lawmaker sa ilalim po ng Senate Impeachment Court. Alam mo, nung nagpumilit sila na si Sherwin Gatchalian ay acting Senate President daw at Senate Pro Tempore, bagamat 12 lang ang bumoto, nakita ko na ng intention nila ay hindi talaga para italaga si Senate sa acting Senate President si Sherwin. No? Ang totoo nilang intention, ibaba yung numero ng boto para matanggal si BP Sara dahil alam na nila sa mulat mula na wala silang numero, no, na 16 para matanggal si BP Sara. So ako, bagamat kunwari ang pinag-aawayan ay mga posisyon sa Senado, ang talagang pakay nila ay magkaroon ng argumento para nga po maibaba yung 16 dahil siguradong sigurado ako wala silang 16 sa ngayon. At kaya nga tingin ko magpapatuloy ang gagawin ng administrasyon ng Malacanang lalong-lalo na manakot sa mga senador para bumoto para matanggal si BP Sara o di naman kaya ipakulong sila dahil gagamitin nga nila yung argumento na kung si Sherwin Gatchalian di umano ay nahalal bilang acting Senate President, no, na sa pamamagitan ng 12 quorum at sa 12 boto lamang, pwede rin nilang palitan yung boto para sa pagpapatanggal kay BP Sara. Pero sa akin, malinaw na malinaw pa gaya ng sikat ng araw ang lengguwahe ng saligang batas. Yan ay 2/3 of all members of the Senate. Gaya ng malinaw na malinaw ang sabi ng saligang batas na ang Senate President ay ihahalal ng majority of all members of the Senate at gaya rin ng nagsasabi na ang quorum ay majority of all members of each House of Congress. Opo, sir, paki-explain nga po yung kahalagahan kasi na-post po ito ni retired Justice Oscuna yung pagkakaroon po ng supermajority para po i-convict ang isa pong impeachable officer na may kaugnayan po sa boto ng mga Pilipino na mawawalan raw o magkakaroon ng disenfranchisement kung magiging easy na lang daw yung manipulation sa impeachment process pagdating na po doon sa Senado bilang impeachment court. Well, kasi nga po, ang presidente at ang vice-presidente na impeachable officers ay halal ng taong bayan. So hindi po pwede na kapag binaliwala ang mandato ng taong bayan, mapapadali ang proseso. Kaya talagang humihingi ng supermajority ang mga sa taong bayan nung binigyan nila ng visa ang 1987 Constitution, para nga igalang yung mandato ng bayan para sa mga pinakamatataas na opisyalis natin kung sila ay tatangkain na mapaalis sa pwesto. Ganyan din ang argumento dun sa mga impeachable officers bagamat hindi sila halal, no? Gaya ng mga justices at mga constitutional commissioners, no? Yun naman, maski hindi sila nagkaroon ng mandato ng taong bayan, yan ay pinakamatataas ng mga opisina na dapat magkaroon ng independence, no, sa ibang sangay ng gobyerno. Kaya nga, pinahihirapan nila yung proseso na mapatanggal itong mga iba pang mga impeachable officers para manatili yung pagiging independyente nitong mga opisyales na impeachable. Opo, at kasi maraming nagtatalo ngayon, mga Dean Attorney Harry, hinggil po doon sa threshold, no? At it seems na ito po ay nagdudulot rin ng pagkalito mula po sa ating mga kababayan. Yan po talaga ang intensyon nila nung sinimulan nila na legal daw itong si Sherwin Gatchalian, no? Nung 12 lang ang botong nakuha niya. Sa tingin ko, alam nila wala talagang legal na basihan yung ginawa nilang acting president si Sherwin, pero alam nila na darating din ang punto na makakakuha sila ng 13 kasi nga nananakot, no?
ang talagang intensyon nila pababain yung 16 dahil ngayon pa lang hindi ko nakikita kung paano mako-convict ni Luistro at paano mako-convince ni Luistro ang 16 na senador. Opo, sir, kung bababa halimbawa, kung bababa po yung threshold, pumayag o nangyari, does that mean na ito'y maaaring gamitin din para po amyendahan ng konstitusyon? Naunang sinabi ni Senator Jaime na Conastro yung plano, no else sa 2028. Well, kasi ang pwede nilang gawin ay magkaroon na naman ng interpretasyon na kapag CONAS, hindi na kinakailangan na bumoto na hiwalay ang Senado at mananaig ang kagustuhan ng mababang kapulungan. No? So yan ang mangyayari kapag hinayaan natin na Malacanang ang magbibigay interpretasyon sa ating saligang batas at hindi ang kataas-taasang hukuman. Saan po papasok dito, attorney, ang last bastion po ng ating demokrasya, ang kataas-taasang hukuman? Well, kaya nga po pinagdadarasal ko na magpatuloy ang pagiging independyente ng ating hukuman dahil bagamat ang mga justices, no, maski sila ay walang mandato na nanggaling sa taong bayan, ang kanilang pagiging co-equal branch of government naman ay nanggagaling dun sa kanilang katungkulan na itaguyod ang kataas-taasang batas sa ating bayan. Yan nga po ang saligang batas.